Magandang araw mga bossing. Samahan niyo ako muli na bisitahin yung ginagawang malaking project dito sa Quezon Province na tinatawag na Roma Point Bridge. Ang tulay na ito ang magkokonekta sa mainland at sa Alabat Islands. Tara, samahan niyo ako muli. Tara guys. Sobrang init. Sabagay, di bali nang mainit kaysa naman ulan ng ulan. Tama-tama sa pag-road trip natin ito ngayon. Kasi pagka maulan, sobrang putik sa dadaanan natin papunta dun sa Roma Point Bridge construction. Kaya mas okay na ito kahit maalikabok. Bali pupuntahan natin yung ginagawang tulay na magkakolekta nga sa Alabat Island. Tingnan natin ang status ngayon. Kung ito ba ay matatapos na o matatagalan pa. Kasi ang timeline nito ay hanggang taong 2030 pa naman. Ngayon ay 2026 pa lang naman. Tingnan natin. Bale, ang way natin ngayon ay papunta ng Hondagua, Quezon. Na doon kasi yung daan papunta ng Roma. Halos pa yan 9 o 10 kilometer bago natin marating. Dati kasi narating ko yun ay rough road. Ayun ang exit. You say slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not real. Mga boss, kakaliwa na tayo dyan. Papunta ng Hondagua. Ito ang Roma Point Bridge. Ito ay isang malakihang project ng Department of Public Works and Highways o DPWH na layong ikonekta ang mainland ng Quezon Province papunta sa Alabat Island. Isang isla na matagal nang umaasa sa bangka bilang pangunahing transportasyon. Ang proyektong ito ay matatagpuan sa Hondagua, Lopez, Quezon. Mainland jump-off point. Ito ay tatawid sa Silangan Pass, bahagi ng Lamon Bay, papunta sa Barangay Poblasyon sa Alabat Island. Hindi lang ito simpleng tulay, bahagi ito ng mas malaking road bridge network na may habang humigit kumulang 11.4 km. Ang Roma Point Bridge ay isang cable-stayed bridge, isang modernong uri ng tulay na gumagamit ng matataas na tower
o pylons at bakal na cable o kable. Nakadesign ito para sa malalaking span sa ibabaw ng tubig, kayang tumagal sa malalakas na hangin at mga alon. Ang tulay na ito ay may habang humigit kumulang 1.7 kilometer na mayroong 2 lanes, two-way traffic. Modern engineering design para sa long-term durability. Idinisenyo niya ito para sa coastal at marine conditions. Isa ito sa mga inaasahang magiging pinakamahabang tulay sa Calabarzon region kapag ito ay natapos na. Layunin ng project na ito na hindi na lang bangka ang maging pangunahing transportasyon papunta sa lugar na ito. Sa ngayon, ang biyahe papuntang Alabat Island ay umaasa na lang sa Roro o kaya sa motorized boat sa ngayon, na sobrang delikado kapag masama ang panahon. Kapag natapos na ang tulay na ito, pwede nang dumaan ng mga kotse, motor, at lalo-lalo na ang mga truck na pwedeng gamitin sa paghahatid ng mga produkto dito sa isla. Tsaka mas ligtas at tuloy-tuloy lang ang biyahe kahit pa masama ang panahon o malalaki ang alon. Ang dating 30 to 60 minutes na waiting time sa mga pantalan, dito sa tulay, ilang minuto na lang ang biyahe. Napakalaking tulong nito para sa mga residente ng isla, lalo-lalo sa mga negosyante sa pag-delivery ng mga produkto nila. Makakatulong din ito sa mga mangingisda upang mas mapabilis ang delivery sa mainland ng kanilang mga nahuling isda. At sa agrikultura naman, may i-transport ng maayos ang kanilang mga gulay at iba pa nilang mga produkto. At accessible na rin para sa mga turistang gustong pumunta dito sa isla. Ang Alabat Island ay maraming mga magagandang mga beach, mga fishing communities, at local culture. Kapag may tulay na, mas dadami pa ang mga turista na magtutungo rito. Mas lalago ang local business, resorts, mga pagkain, at turismo. Ang construction ng tulay na ito ay nagsimula pa noong taong 2018. At sa ngayon, patuloy ang development phase construction. May mga delays dahil sa mga weather conditions, technical challenges sa dagat, logistics sa materials. Isa ito sa mga long-term flagship infrastructure project ng gobyerno. Hindi biro ang paggawa ng tulay sa dagat. Ilan sa challenges, malalakas na alon at current sa Lemon Bay at mga bagyo. Ang probinsya ng Quezon ay typhoon-prone area. Complex marine engineering, pag-transport ng heavy equipment sa site. At bakit nga ba mahalaga ang ROMOP? At bakit nga ba napakahalaga ng project na ito? Unang-una, isa itong game changer sa connectivity. Simbolo ng malalaking development dito sa Quezon Province. At isang hakbang para gawing mas inclusive ang pag-unlad sa isla. Ang proyektong ito ay inaasahang matatapos sa darating na taong 2030.